Hello, good morning! Magandang buhay sa inyong lahat! At ito na po ang part 3 ng buhay aplikante bilang OFW. So ayan po, kapag wala kaming ginagawa, katapos maglinis at magsumba, ay kanya-kanya na pong pwesto kung saan uupo at kanya-kanyang tawag at kausap sa cellphone. At ay nako, para po kami nasa call center. So ayan po yung itsura ng aming accommodation. At dahil walang pwesto sa loob, ay dito po kami sa labas nagtatambay. At dyan po lagi kami talaga nakaupo. So ayan po yung aking kape. Naglalatag lang po kami ng karton. Minsan nga ay wala. At ngayong araw po na ito ay report namin sa agency. Kaya po nakabihis ako. At ayan, kape-kape muna dahil may lakad. At dito naman ay paalis na kami. At ayan, ready na nga ako. At ayan po yung itsura ng accommodation namin sa labas. At eto naman yung aking mga kasama. Itong naka-blue ay si Rosalina, taga Leyte. Yung naka-white si Vanessa, taga Cagayan Valley. Yung naka-dark blue ay si Marley, taga Dumaguete. So first time namin dyan napupunta sa agency at si Marlene ang aming pinaka-guide. Medyo malayo pero isang sakayan lang naman ng jeep ang papuntang agency. At habang nga bumabiyahe ay panaylingon ko kung saang street na to. Siyempre, kinakabahan ako dahil hindi ko kabisado ang lugar na ito. At ayan na nga, dito na kami sa aming agency. Ito po sa Pedro Hill, Mabini Street, Gedesco Center. At ayan, at interview nga namin ng araw na yan at medical. Siyempre po, excited. At ang dami ko pong nakikitang mga Muslim. At ang dami-dami po talaga ng agency dito. Bawat pinto ay iba't ibang agency. Sobrang dami talaga nang nag-a-apply papuntang abroad. Ang dami-dami nakikipagsapalaran. Kahit na walang kasiguraduhan tulad ko. Sa hirap nga naman ng buhay, no? Lakas loob talaga. Kung gusto mong matupad yung mga pangarap mo, at tayong mga Pinoy, masasabi ko talaga ang tatapang natin. Dahil kahit mga delikadong bansa ay pinupuntahan natin, makaahon lang sa hirap yung ating pamilya. So ayan, pinakita ko yung itsura ng building. At ayan nga, bawat pinto, iba't iba ang agency dyan. At ito naman yung itsura ng office ng aming agency, Superior Manpower Agency. So ayan, naghihintay kami dyan ng pambayad doon sa medical, papunta doon sa clinic ng Kangko. So bawat isa sa amin ay binigyan po ng pambayad papuntang clinic. At medyo malayo po ang clinic. Sumakay pa po kami ng jeep papunta dito. So ayan yung hitsura ng clinic Kangko. Dito po kami nag-pre-med at nag-full medical. So after biometrics ay magbabayad sa cashier. At binasa ko nga po itong nasa counter na Assalamu Alaikum. At pagkatapos dito sa cashier ay nagpunta na kami ng laboratory. At ayan, nakuhanan na nga ako ng dugo, ng ihi, ng pupo, ng x-ray, ng optical sa mata at dental at ECG. Sa physician, nasabi nila pinapatuwad ka kung may almoranas ka at sa psychology exam. At pagkatapos ng lahat ay sabay-sabay din kaming umuwi. Ito nga palang video ay phase 1 pa lang kami. Hindi na po ako nag-video ng full medical na namin. Kaya ikwento ko na lang kung ano yung nasa medical. At ayan, naglalakad kami, naghahanap kami kung saan kami sasakay ng jeep. At dahil nga pareho kaming mga walang alam at hindi namin kabisado, ay sobrang layo yung nilakad namin. At sobra pa namang napakainit ang panahon. So ayan, lakad dito, lakad doon, tawid dito, tawid doon. Ingat na ingat kami, baka ma-jaywalking. Wala po kami pambayad na 500. At tulad namin, na budgeted lang ang pera, ay nako, ingat na ingat po talaga kami sa pagtawid. At alam nyo ba, abay naligaw po kami dyan. Yes po, naligaw po talaga kami. At grabe po talagang pagod yung inabot namin. Tingnan nyo naman, minitsura, haggard na. Pero syempre, dahil gamit ang mga cellphone, abay syempre, nakatuntun din kami. Pabalik ng agency. At ayan, kahit haggard na haggard ay masaya dahil napasa ko ang pre-medical at full medical na lang yung aking hinihintay. Wow. At dahil sa traffic ay gabi na nga kami nang makauwi. At nang umuwi nga kami sa accommodation ay may nag-birthday na aming kasama. At hanggang dito lang po munang mga ganap. Hanggang sa muli po ng aking pagbablog. God bless po. Maraming salamat.